kapatid, tayo po ay magsisimula na. Amen. Hallelujah, Lord. Oh God, we praise you, Panginoon. We glorify your name, God. Nagpapasalamat kami na kayo po yung kanlungan namin, O Diyos. Kayo yung nakluhan namin, Panginoon. Salamat ng panahon, God. Salamat, Lord, sa lahat ng mga bata sa pinagdadaanan ko ng bawat
awit, chapter 69, verses 6 to 13. Sabi po dito, "Huwag mo akong tulutan na dahil sa akin, ang nagtitiwala sa iyo'y hiyain. Makapangyarihang Diyos ng Israel, huwag mo ring itulot, bigyang kahihiyan, ang pagsisimba, ang nagsisasamba sa iyong pangalan. Dahilan sa iyo ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak paghamak sa iyo, nagpapakumbaba akong nag-ayuno, at ako'y hinamak ng maraming tao. Ang suot kong damit na aking panluksa ay pinagtawanan na't hinamak na lubha. Sa mga lansangay, ako ang usapan, ang awit ng lasing sa aking pag-uyam. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Yahweh, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin." Pagpalain po ng Lord ang pagkabasa po sa kanya pong mga salita. Yes, Lord, salamat Ama sa gabi pong ito, sa patuloy niyo pong pagsama at pag-iingat, Panginoon, sa bawat sa po sa amin. Ama, pinupuri ka po namin, dinadakila. Tunay nga po, Ama, na kagaya po ng aming pong inawit sa gabi pong ito, Panginoon, you are a faithful God, Panginoon, and you are powerful God, Panginoon. Wala pong ibang makapangyarihan liban sa iyo, O God. Kaya, Panginoon, sa gabi pong ito, tunay nga po na ikaw yung aming itinataas, kayo po yung aming dinadakila, Panginoon. Pinasasalamatan at sinasamba sa gabi pong ito, Ama. At patuloy, Ama, ng iyong pong presensya sa gabi pong ito ay aming pong wini-welcome, O God, sa aming pong kalagitnaan. Salamat, O Diyos. Salamat, Ama, sa gabi pong ito. At patuloy, Lord, sa mga oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Ang bawat isa po sa aming, Panginoon, ay tunay, Lord, na nainikluhod, Panginoon, sa gabi pong ito, sa inyong pong harapan, sa lahat, Ama, ng aming pong mga dagawang hindi po naging kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po kami, O God, sa buong isang linggo, Panginoon, ng aming pong buhay, na kami po ay nakagawa ng mga bagay na labag sa inyo pong kalooban, O God. Patawad, O God, at Lord, pakalinisin niyo po nawa ang aming pong mga puso, aming pong mga kaisipan sa gabi pong ito, at nawa, malaya po ang bawat isa po sa aming Panginoon na maranasan ang inyo pong banal na presensya, O God. At Lord, sa gabi pong ito, patuloy po namin inilalapit sa inyo ang lahat ng mga tatayo, Panginoon, sa inyo pong gawain, Panginoon, sa amin pong gawain sa gabi pong ito. Tunay nga po ng inyo pong banal na Espiritu ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa. Lalo na po, Ama, ang inyo pong gagamiting mensahero, Panginoon, ang inyo pong mga salita. Patuloy, O God, na siya lamang, Panginoon, ang patuloy na samahan nyo ang inyong pong kapangyarihan ng siyang patuloy na dumaloy sa kanya pong buhay, Panginoon. Ang bawat salita na mamumutawi sa kanya pong mga labi, O God, ay patuloy na basbasan nyo po, Ama. At Lord, salamat maging Lord sa mag-exhort ng tithes and offering, Father God, sa aming pong pag-aawitan, Panginoon. Patuloy na kayo lamang siyang madakila at maitaas, Panginoon. At Lord, sa aking pong mga kapatid na wala pa po sa lugar na ito, patuloy nawa na kayo pong siyang mag-ingat sa bawat isa po, Panginoon, sa kanila pong pagdako sa lugar na ito, at maging Ama sa bawat mga kapatid na narito ngayon. Lord, may you continue, Father God, na pagpalain, Lord, ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, anuman po yung mga sitwasyon ng bawat isa po sa amin sa gabi pong ito, Lord, tulungan niyo po kami na patuloy na i-lay down sa inyo ang lahat ng mga ito, Panginoon. Iluhod sa inyo, O God. At alam po namin, Ama, na kagaya po ng inyo pong invitation, Panginoon, sa lahat ng mga napapagod, Panginoon, napapagal, Panginoon. Tunay nga po na tanging sa presensya niyo lamang, Lord, masusumpungan ang tunay na kapahingahan, Panginoon. Sa gabi pong ito, I entrust to you, Father God, ang aming pong gawain, at patuloy, Ama, na kiniklaim po namin yung katagumpayan, Panginoon, ng aming pong gawain sa gabi pong ito. At Lord,
Tanging kayo lamang siyang maitaas, kayo lamang siyang mapapurihan, madakila, O God, maluwalhati sa buhay ng bawat sa puso amin. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Sa awitin po natin ay we will run sa presensya po ng ating Panginoon.
You never, never, never let go.
Praise the Lord. May you bring grateful to God sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa that in every places, Lord, the part of us, God is God. Ito kayo pinagay niyo sa amin, sa aming buhay, sa aming commitment, Lord, sa iyo. Madaming Ama, pupurihan ka. Sambahin ka, O Diyos. Sa inyo po lahat namin binabalik lahat ng papuri o sasama. In Jesus' name, Amen. Praise your name, O God. Praise your name. Bless your name, Panginoon. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito na minsan, O Diyos, kami ay inyong tinipon upang Lord kayo ay aming purpose sa pamamagitan ng Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa lahat ng mga pribilehiyo, Panginoon, favors that you have given us, Panginoon. Sa bawat araw, O Lord God, na inyo pong hinayaang dumaan sa aming pong mga buhay, O Diyos. Maging sa inyo pong pag-iingat sa amin, sa aming pong mga mahal sa buhay, Lord. Sa pagdadirect sa amin, pagpapaalala sa bawat araw na hindi niyo po kami kinakalimutan, O Diyos. Salamat na tunay nga pong tanda ang araw at ang gabi ng inyo pong katapatan sa amin, O Diyos. Kagaya po ng sinabi niyo sa bansang Israel, hanggat may araw, hanggat may gabi, ang aking pagmamahal sa inyo ay hindi matatapos. Naniniwala kami, O Diyos, kayo na aming Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus ay Diyos na tapat maging sa amin, O Lord God, na inyo pong mga pinili, na inyo po Panginoong kinuha, O Diyos, mula doon sa kapahamakan, O Lord God, upang ilagay sa inyo pong pangako ng kaligtasan, upang, O Lord God, tunay na ma-claim namin, Panginoon, ang assurance ng ating pong salvation. Salamat, O Lord God, sa inyo pong pagmamahal na hindi po nagbabago, O Diyos. Dalangin po namin na patuloy kaming manatili sa pagmamahal na yan at patuloy po namin, Panginoon, hanapin ang inyong pong kalooban sa aming mga buhay, O Lord God. Dalangin po namin, Ama, na tunay nga pong aming maging kasiyahan ay tunay na lumapit sa inyo at manatili po sa inyo pong presensya, O Lord God. Father, we thank you so much for what you have done and what you are going to do, O Lord God, tonight, O Diyos. Tunay nga po madakila ang inyong pangalan, Ama, at tunay na magtaas kayo sa lugar na ito. Sinasamba po namin kayo, Panginoong Diyos. Sinasamba po namin kayo, Banal na Espiritu. Sa inyo po kami, Panginoong, lumalapit at nagpapasakop sa oras na ito. Have your way, Father. May you just continue to speak freely to your children, Lord God, tonight, O God. Salamat, Ama, for your grace. At tunay nga po, hindi niyo po kami, Panginoon, binibigyan ng conviction, hindi niyo po kami, Panginoon, binibigyan ng hatol, O Lord God. Because, Lord, you are there to continue to speak to us, O Lord God. Salamat po sa inyo pong pagmamahal, O Diyos. Dalangin po namin at patuloy kayo, Panginoong, manguna sa aming kalagitnaan, O Diyos, O Lord God. Salamat sa pangungusap niyo. Thank you, O Lord God, for that conviction, O Lord God, which you are going to work in our hearts and minds tonight, Lord. May we continue to listen to your word, God, as you wanted us to listen to it, O Lord God. We just commit to you everything, Father. Lord, may you control this place, O Lord, and be glorified, be magnified in this place. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So magbatian po tayong lahat, mga kapatid, habang inaawit po natin yung I'm glad. I'm glad you are here. I'm glad you are here.
Praise God. Sa atin pong lahat. Ano po, sino po yung pinakamayaman dito? Amen. Ano po, basahin ko po yung sabi ng Panginoon sa Mark 10, verse 17 until 31. Nang paalis na si Jesus ay may isang Jesus pala. Ay, English ko ay. Yumaman. Nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalonya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyan ay tinutupad ko mula sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga duka. Ang pinagbilihan mo at magkakaroon ka ng kayamanan doon sa langit." Pagkatapos, namanglaw ang lalaki at nang mariing ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga paligid at sinabi sa kanyang alagad, "Napakahirap mapabilang sa mga mayayaman, sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka siya sa mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayong, kaya kamelyo sa butas ng karayong, pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalo nagtaka ang mga mayaman, lalo ang mga alagad, kaya sila ay nagtanungan kung gayoy, sino pong maliligtas? Tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao. Ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ito ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan niyo po ninyo, iniwan namin ang lahat, kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, inaama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap na makaisandaang ibayo ay buhay na ito, mga buhay ng mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, ngunit may mga kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming mahuhuli na magiging uli." Ito po, napakabuti po ng Panginoon. Salamat po at hindi po tayo napabilang dun sa mayaman. Dahil nakikita po natin na tayo po ay sumusunod na naglilingkod po tayo sa Panginoon, binibigyan po niya tayo. Ang pinauunawa po dito ng Panginoon ay talagang kung hindi mo i-acknowledge talaga yung bagay na galing sa Panginoon, talagang mahihirapan po tayong ibigay yung oras sa Panginoon kung paano po tayo magbigay. Salamat po talaga sa Diyos kasi pinapaalala po sa atin. Kung sinasabi daw po natin mabuti ang Diyos, hindi po kung hindi rin po nakikita sa atin, ay hindi po nakikita sa atin, hindi po tayo magkakaroon talaga ng sinasabi na pagsunod na buhay na walang hanggan. Kaya po, kung bibigyan po natin talaga ng panahon ng Diyos, alam po natin na ang trabaho natin ay napakahirap at saka marami pong battle talaga na minsan po yung lalo na sa sitwasyon natin. Pero sabi po ng Panginoon, wala daw pong mahirap sa Kanya.
at lahat po ay magagawa niya. Basta kung ano po yung, kahit pala po tayo isang mabuting tao na gawa na natin, hindi tayo nangalun niya, ano po yung ginagawa natin mabuti sa kapwa, hindi pa po sa pagkalayon. Dapat pala po talaga ay ibigay po natin yung para sa Panginoon. Kasi sinasabi din niyo po tayo na mahihirapan po para makapasok kahit pala tayo ay mayaman, hindi po pala natin magagamit yung mga kayamanan natin. Ang sinasabi po ng Panginoon, makakapasok na tayo kung unahin po natin yung kayamanan sa langit, kung magpapasok po tayo doon, magbigay po tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi po natin uunahin, maaari po tayong kaiwan. Yung sabi nga po nila, may mauna, may mauna, sabi po ng Panginoon. At saka, sayang naman yung sinimulan po natin kung hindi po natin susundin yung Panginoon sa sinasabi po dito. Ano po, hindi lang po, sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi magkakaroon ng kaharian sa langit. Kaya po, maganda pong paalala sa ating Panginoon sa buhay natin, sa buhay ko, sa buhay natin lahat, na maalaala po talaga natin ito kahit gaano po tayo kabuti dito sa ating kapwa, sa ating mga pamilya po, hindi po natin ibigyan ang ating Panginoon. Sayang naman yung mayaman, di ba, na mga lamang sinabi ng Panginoon, pagbili mo ang lahat ng kayamanan mo. Eh kung sinabi ng Panginoon na umupo ka, makinig ka siguro sa aking salita, siguro yung mayaman nandun pa rin. Pero ang pinili ng Panginoon yung kayamanan, yung pagbili para ito yung sa kita. Kaya po napakaganda pong alaala, kaya po napakaganda pong paalaala sa atin na dumadaan po tayo sa ganitong sitwasyon, ang sitwasyon natin. Pero tandaan po natin na ano po ang Diyos po yung nagsabi na may inihahan natin para sa atin. Kung ano po yung pagsubok na dinadaanan natin sa kabila nung na nakukuha po natin, unahan at bigyan ng Panginoon. Hindi po, wala po kaya ang ganda ng mga kalakit, buhay na walang pinagano. At saka may kaharian po talaga sa dami po niya. Tao na sumusunod po sa kanila po. Ito po, maraming po salamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming po salamat. Pinupuri ka po namin sa kalakit ng ito, Panginoon. Salamat po sa iyong palagi po pong pagpaalala at katuruan sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga po ng kagandahang loob po, Panginoon, hindi mapapantayan. Dahil tunay nga po na kayo po yung umaabot sa aming mga buhay. Tunay nga po kayo nagbibigay ng kaligtasan. Salamat po, Ama, dahil hindi po namin mararanasan ang mga bagay na ito kung hindi po namin i-acknowledge kayo sa aming buhay. Salamat po, Ama, tunay nga po na kayo po yung nagmamahal at pinili po kami sa mga araw namin ng aming buhay po, Panginoon, na binibigyan po kami ng pagkakataon, Panginoon, na unawain ang iyong salita, Panginoon. Tunay nga po na, Ama, na kung kayo po yung unahin namin sa aming mga buhay, at tunay na kami po ay magkakaloob sa inyo, Panginoon, ay tunay nga po nakikita namin yung kabutihan nyo, yung pagsunod po sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil ikaw po yung tunay na nagbibigay po sa amin ng kaligtasan, kung paano mo po kami tinuturuan, kung paano po magbigay sa aming kapwa at magmahal po sa inyo, Ama. Kung wala ka po sa aming buhay po, Panginoon, hindi po namin mararanasan. Kaya po, itinataas po namin lahat ng mga bagay na pinagkakaloob po namin sa inyo na kayo po yung mag-multiply po, Panginoon, at tunay na maging kagamit-gamit po sa inyong panambahan po, Panginoon. Marami pong maabot na kaluluwa po, Panginoon. At sa mga kaluluwa din po, Panginoon, na nahihirapan, alam po namin, Panginoon, na kayo po yung itangin kakayahan na magawa ng kaparaanan ng ibigay po yung nararapat sa inyong Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na kayo po yung mag-ingat at mag-expand po, Panginoon, ng mga buhay, ng mga binagmulang po ng blessing na ito mula po sa aming trabaho, sa aming mga employer, sa aming po mga kapatid, na tunay po na nagmamalasakit sa inyo, Panginoon, na sumusunod, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na maranasan po namin sa araw-araw namin buhay at na-apply po namin ang inyong linggo-linggo katuroan po, Panginoon, about sa pagbibigay po, Panginoon, na tunay na po na unahin kayo, bigyan po ng time. Panginoon, hindi lang po makapagbigay kami financial, tunay na po na bigyan din po namin ng panahon, ng buhay spiritual po, Panginoon, namin sa inyo. Templo po, Panginoon, dalangin po namin sa gawin ito, Panginoon, na patuloy po namin naranasan ang banal na espiritu mo po, Panginoon, na tunay na maitaas pa po namin sa kalagitnaan upang ang katagumpayan po namin, Panginoon, sa gabi ito ay maranasan po namin ang gumula sa inyo. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, lahat ng parangal po, Panginoon, sa inyong pangalan ng Jesus. Amen.
Tutugtugin ay In Christ Alone. Kinakabahan po ako. Sabi po na sa lyrics ng natin po mga kapatid, In Christ alone my hope is found. Kaya sa mga nawawalan po ng pag-asa, sa mga sugatan, ang tanging Panginoong Hesus lamang ang ating pag-asa. Amen? Amen. Lamang po at pagiging po. So let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, once again sa gabi po ito, Lord, sa mga kapatid ko na narito, God. Kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit, Panginoon, sa inyo. Inilalapit, Panginoon, ang inyong pong mga salita. Anuman po ang naisip ninyong gawin sa bawat buhay na narito, Panginoon, nawa, siya po ang mangyari. May your presence, Panginoon, be with us tonight. May your word, Panginoon, ay tunay na mailagak sila sa amin pong mga isipan, sa amin pong mga puso, Panginoon. Bless your word tonight, O God. Ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang makita sa mga salita at titik ng Biblia, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas, O God. Sa lahat ng aking babanggitin bilang gagamitin mo sa gabing ito, Panginoon, ikaw ang makita, O God, at ikaw ang maitaas. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sa ating pong, parang ang tangkad ko. Masyado akong matangkad ngayong araw dahil sa hymns. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral sa libro po ng Matthew, na kung saan Jesus is teaching us, di ba, na ino-offer niya yung rest sa bawat isa po sa atin. Rest to those who are under heavy burden, laden. Ano ba yan? Yung sinabi sa ating napag-aralan noong nakaraan. Rest to those people when they are in doubt. Rest when they are a heart of critical. Your heart is critical towards your brethren. Or you are the one na nakikriticize. Rest when you are indifference. Sinong nakinig dito ng sermon last time? That God is offering, Jesus Christ is offering, if you can rest, if you feel so indifference towards your brethren. Or you might the one who feel na the people is lack of interest about you or about the glory of God or about the Lord. Or you might feel, di ba, that no one concerned about who you are or about your walking to the Lord. Sometimes you are doubting. Sometimes walang sympathy na nakikita. And sometimes you are misunderstood in many ways sa ating pong paglakad bilang mananampalataya. But Jesus Christ is
is offering rest. Diba? He is offering rest. And our God, He is offering rest to you and me. Because our God, we can find our rest on Him because He is a dependable God. We can depend according to Matthew chapter 11. Yung last po na napag-aralan natin, that we can depend on this God. And the key to respond this calling, diba, na binabanggit po ng ating Panginoong Jesucristo is to rest, diba, in humbleness. In response to that, mga kapatid, kailangan maging humble tayo towards sa Panginoon. At ang hindrance nito, ang hindrance not to respond this call, mga kapatid, na sinasabi po ng Panginoon, is our pride. Sometimes we are so prideful in many ways. Sometimes we don't want to listen. And sometimes if we hear that it hits our pride, tayo pa minsan, di ba, yung nagmamalaki. We don't show our sympathy. We don't show our merciful heart sa ibang tao. At yan yung nakakahadlang minsan sa isang mananampalataya not to humble himself because of pride. And God called the people na sinabi niya sa kanyang mga salita, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am a gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Sabi ng Lord, "For my yoke is easy and my burden is light." It's very clear. To respond this calling from the Lord, mga kapatid, we need to set aside our pride. And we need to humble ourselves sa Panginoon. At sa mga kapanahunan po nila, as we go on to this teaching ng ating Panginoon, the Sadducees and Pharisees, they are so prideful. They always, this is the law. This is the law that you need to know. Ganun ang palagi nilang ini-insist sa mga tao. This is the law that you need to follow. This is it. Pansit. Di ba? Wala tayong ganito ang sinasabi ng batas ng Lord. Ganito ang sinasabi ng teaching ni Moises. The law of Moses. At sa mga kapanahunan po nila, mga kapatid, God is introducing the heart of God to people. That the Sadducees and Pharisees, they cannot see it because they are blinded. They are blinded by their hypocrisy and their pride. They are blinded with that. So makikita natin as we go on, nasabi dito, this chapter, naka-focus ito sa yung pag-aaralan po natin ng chapter 12, mga kapatid, sa araw ng pamamahinga. Katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan, nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal sa kautusan sa araw ng pamamahinga." Period. Yan po yung ibinato nila dito sa ating Panginoong Jesucristo. Na pagdaan, parang ganito, di ba? Ganito ba yung itsura ng mga trigo? Hindi. Parang mas malalaki yun. Mas malalaki yung ganito niya. O, napadaan yung mga you can imagine, napadaan yung mga alagad. And, kumuha sila ng kanilang, and that was commanded by the Lord, di ba, sa Deuteronomy, Pastora?
yung para sa wag nilang aanuhin, para yung tutubo, may mga yung uhay, di ba? Kukuhanin ng mga traveler, yung mga mahihirap, parang kay Ruth, di ba? Pero si Boaz naman sinasadya niya kasi, di ba? Na in love siya dito kay Ruth. Yan yung yun yung binigay, sinabi ng Lord sa kanya pong sa mga Israelita. Kaya sa mga panahon ng yon, sinusunod nila yon, di ba? So may mga ukay na kinuha yung mga alagad ng Panginoon. At sa mga kapanahunan po nila, ang mga Pariseo at mga Sadducees na ito, mga kapatid, they are focusing on the Shabbat. Na kahit sa mga kapanahunan ito, mga kapatid, sino yung mga religious, di ba? Ang kanilang mga alaga, yung mga nakaranas ng religious, yung kanilang mga alaga. Kaya maraming ginagawa. Bawal ito, bawal magsindi ng ilaw, pero tumatawag naman sila ng iba para isindi yung ilaw nila. Bawal magluto, bawal maglibing. Ano ba yung mga alam niyong bawal? Maraming bawal sa araw ng Shabbat. Bawal magbukas ng bote ng wine. Bawal magtelepono. Bawal maligo. Bawal lahat. Walang gagawin sa loob ng panahon ng Shabbat. That it makes people a heavy burden. Sa mga kapanahunan, walang magluluto, pero kakain naman sila, di ba? Pwedeng kumain sa araw ng Shabbat. Pero yung mga iba, nag-fasting. Di ba? Tapos bawal magluto, bawal mag-bake, bawal magwalis, maraming bawal. Bawal manahi, di ba? Kung namatayan, bawal ilibing sa araw ng Shabbat. Ipagpapaliban yon. Hindi nila ililibing sa araw ng Shabbat. Marami yung kanila pong mga, and we cannot, kahit ulit-ulitin natin, di ba mga kapatid, na tignan, ang Bible, hindi kinumand ng Lord na bawal ganito. Di ba? Ang sinabi ng Lord in the Bible, bawal mag-ani. I think so. Sa araw ng, pero they are not reaping. Hindi naman sila nag-aani. Kumuha sila ng kakainin nila kasi nagugutom sila sa mga kapanahon. Maraming inad ang mga Pariseyong ito na nagsasabing nagtuturo ng kautusan ni Moises na nagbibigay ng kabigatan sa mga tao. That's why Jesus Christ is teaching them that nang sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi ng Lord, if you just know what I'm saying. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, God is offering the heart of God. God is showing to them, wants to show them, Jesus Christ wants to show these people the heart of God. Kung ano ba talaga yung purpose ng Lord. Kung ano ba talaga yung nais ng Lord. Kung ano ba talaga yung gusto ng Panginoon. At sabi doon sa Mark na nga yun, sis, may Tagalog ba? Mark 2:23 to 28. Pero parang yung sinabi niya doon na chapter 2. Chapter 20, verse 23. Verse 23. Chapter 2. Yung sinabi niya na hindi ginawa ang tao para sa Shabbat. Yan ang sinabi niya doon. Diba? Maganda kasi yung pagkakasabi ni Mark, yung pagkakasulat niya. Mark 2 ba yung sinabi ko? Ito. Sa 28. 27-28. Sabi niya, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao, hindi nilikha, sa 27, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. God made Shabbat holy for the people. For the people to rest. Hindi para maging kabigatan sa tao. This is
is what Jesus Christ want to show this Pharisee. And you can see how merciful ang ating Panginoon, mga kapatid. Di ba? Makikita natin kung gaano siya merciful na this is the heart of God. Not to give you burden. Not to give you hard burden sa mga kapanahunan po. Mga kapanahunan po nila. At hindi ito para ang Shabbat ay nilikha para sa tao to rest. To rest, to be with the Lord. Mga kapanahon. That's why God declared holy. Diba? Yung panahon po na iyon at ibinigay ang Shabbat para sa tao para magpahinga. Diba? 6 days, aalis siya dyan. Magtratrabaho ka. 7 days, araw ng pamamahinga. At hindi ito para magpahirap. Kaya sa atin, mga kapatid, ang pagsisik, di ba, ng isang araw para sa Panginoon ay hindi pagpapahirap sa atin, sa iyo at sa akin. Kasi sometimes, most of the time, a lot of people, even Christian, di ba, kinikita nila na ang araw ng pamamahinga at fellowship sa mga kapatid, and even to the Lord, the day of the Lord sa kanila. Minsan, di ba, mahirap sa kanila. That's why they skip. Di ba? Hindi sila kuma-attend. Ni-skip nila ang pagpunta. Kasi, para sa kanila, ito ay hindi, para sa kanila, ito ay kabigatan sa kanila. Pero kung titignan natin sa mga kapanahunan po ng mga Pariseyo, mga kapatid, ang dami-dami, di ba? Sa araw ng Shabbat, wala kang pwedeng gawin. Di ba? Hindi ka po pwedeng magganito, hindi ka po pwedeng magganyan, hindi kahit nagugutom ka, hindi ka po pwedeng, sinabi niya dito, di ba? Kumuha ng mga uhay kasi nagugutom eh. Di ba? Yung mga disciple po ng ating Panginoon, kasi they are living by faith. Sumusunod sila sa kanilang master. Wala po silang dinala. Di ba yun ang sabi ng Lord? Susunod sila pero hindi nga sila po pwedeng magdala ng isang sandalyas lang, di ba? Kung ano yung kanilang, hindi sila pwedeng kumuha ng kanilang, extra clothes, extra sandals, hindi sila po pwedeng kumuha ng mga extra na dadalhin nila sa pagsunod po sa Panginoon. They are living by faith. At yung uhay na yon, that was the provision of the Lord. Na noon pa man ay ibinigay na. Di ba? Ibinigay na po sa kanila. At, alam niyo mga kapatid, maraming mga bagay ang nagpapahirap sa mga tao noon. Dahil sa mga kagagawan ng mga Pariseyo ito na ang akala nila sa kanilang mga sarili, sila po ay tama. Sila po ang nakakaalam ng lahat ng katuruan, diba? ng mga batas na itinuro po ni Moises. Kaya nga sabi ni Peter, di ba, sa Acts chapter 15 verse 10, pwede nating ang sabi niya doon, bakit di ba sinabi niya yan ni Peter? Yung argument kaya nagpulong-pulong sila sa Jerusalem. Si Paul, yung yung pagtutuli yon, yung kanila pong pinag-usapan. Sabi ni Peter, ang ganda nung kanyang sinabi, sabi niya, bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit nyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Diba? They want people pasan yung mga bagay na kung titignan natin, ito ay nakakapagpahirap. At isa na po ito sa araw ng pamamahinga. They want to really, ito yung holy sa mga kapanahunan, yung mga Pariseo talagang sinisik nila, napaka-importante ang Shabbat. Na talagang ito na yung makakapagpahulog dito kay Jesus na ito. Sa mga kapanahunan nito, talagang nilabag na niya ang kautusan ni Moises. Hindi talaga pwede, hindi siya talagang hindi na. Binibigyan nila ng ultimatum yung kakayahan ng ating Panginoon. Pero napakaganda.
more, meron pa, yung nakasulat dito sa aking notes na sinabi po ni Jesus sa Matthew 23 verse 4. Inano ko yun eh. Saan na ba yun? Ang sinabi ni 23 verse 4, sabi ni Jesus, nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga taong ngunit ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang upuang pandangal sa mga handaan at mga pumunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat iisang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. And it's very clear mga kapatid na ang binabanggit po dito ng ating sa chapter 23, binabanggit po ng ating Panginoong Jesucristo ay yung mga Pariseo at mga Sadducees na wala nang ginawa. Kundi fault finder. Tinitignan nila yung kung paano nila makikita kung ano yung gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. At napakaganda yung respond ng Lord sa yung respond ng Lord sa kanila. Sabi niya, mahigpit sa araw ng kautusan, pinagbabawal sa araw ng kautusan. Pinagbabawal yan. Sabi ng Lord sa kanila, sumagot si Jesus. Sabi niya, hindi ba ninyo nabasa? Diba? Hindi ba ninyo nabasa? Napaka-clear nung respond po ng Lord sa mga Pariseo ito na nagbabanggit na sila ay nagtuturo ng kautusan. They are, talagang inaano nila yung kanilang mga sarili na sila yung mga guro, sila yung nakakaalam, sila yung mga nagbabasa doon sa mga sinagoga. Pero ang sagot ng Lord sa kanila, hindi ba ninyo nabasa? Diba? Ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama. Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Alam niyo mga kapatid, labag sa kautusan yun yung pumasok ka, yung pinapag-aralan natin na yung mga pwede lang pumasok, di ba, doon. Ang kinain pa ni David, yung 12 loaves. Ano pastora? Sa 1 Samuel ba yan? Yung hinahabol siya ng, kasi di ba, hinahabol siya ni Saul. Gusto siyang patayin. At nagutom siya, at nung kanyang mga kasama, pumasok sila doon. Bawal yon sa mga kapanahunan po nila. Pero bakit hindi sila nagkasala, mga kapatid? Bakit hindi nagkasala si David? Kasi mga kapatid, that's the mercy of the Lord to these people. God can set aside, diba, yung mga alituntunin na iyon dahil it needs to be. David will be the king na pinili po ng Lord, in-anoint ng Lord to be a king, na magiging lineage ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung naging lineage. Bawal yun yung ginawa ni David. Bawal sa mga kapatid. Pero bakit wala siyang kasalanan? Mga kapatid, sabi pa dito, hindi ba ninyo nabasa, sabi ng ating Panginoon, hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga? This is the best na talagang ibinato lang talaga ng ating Panginoon sa mga Pariseyong ito, na kinukot siya yung pagkuha ng uhay ng
mga alagad na ito dahil nagugutom sila. Sinabi niya, hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Kaya may hindi sila nagkakasala? Ano yung mga bagay na yun, mga kapatid? Nagsisindi sila ng ilaw, di ba? Nagkakatay sila ng mga tao. Rest! Kung pag-uusapan natin, yung mga bagay na iyon, bawal yung ginagawa ninyo. Ganun ang utos ng mga Pariseyong ito sa mga alagad ng Panginoon. Sa alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi ng anong ginagawa ng mga pare, hindi ba ninyo nabasa? Sabi ng ating Panginoon. Anong ginagawa ng mga pare? Nagkakatay sila, mga kapatid. Sa araw ng pamamahinga, it's a work. Nagpupunta sila, nag-ahandog sila sa altar, nagsisindi sila ng mga ilawan. It's a work. Pero hindi sila nagkakasala. Mga kapatid. That's their service to this Yahweh. Hindi sila nagkakasala. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. This is God wants to show these people. Ang mga kautosang ito, ang mga nagtuturo ng mga kautosang ito, na punong-puno, di ba, ng hatred sa kanilang puso towards this man who will gonna save the world, mga kapatid. Punong-puno ng pride ang mga taong ito sa taong ito na nagngangalang Jesucristo na magsisave sa buong mundo. Mga kapatid, higit siya kaysa sa templo. Higit siya kaysa sa binabanggit na templo ng mga Hudyo. Mga kapatid, this Christ ang nagsasabi sa kanila, meron isa dito, naririto na higit kaysa templo. Ang ganda lang nung sinasabi po ng Lord, kung nauunawaan lamang ninyo, di ba? Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Who condemned the Lord Jesus Christ? Lord Jesus Christ, walang kasalanan, di ba? Pero kinondemn. Kung nauunawaan lamang, di ba, ng mga taong ito, na ang tao na nakakaharap nila, ang tao na nagsasabi, hindi nyo ba nabasa, di ba? At higit kaysa sa templo. Jesus Christ is showing His heart. Jesus Christ wants to show the heart of the Father to these people. Na ang nais niya ay habag. We can see it here, mga kapatid. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, our God is a loving God. Hindi niya nais, di ba? Hindi niya nais ang mga handog na walang kabuluhan. The sacrifices. Hindi niya nais. Ang nais ng Lord, sabi niya, handog ang kanya, habag ang kanyang nais. Mercy ang kanya pong, ang nais po ng Lord. This is the heart of God, mga kapatid. You might not understand sometimes, but the heart of God, mga kapatid, is merciful, is a loving God. Nasa mga kapanahon that we might not see how merciful our God is. Mga kapatid, binibigyan tayo ng lagi ang pagkakataon ng Lord sa atin pong mga buhay. That sometimes Christians, they think it's hard to be a Christian. Napakahirap maging Kristiyano kasi maraming isasakripisyo. Pero mga kapatid, yung pagiging Kristiyano ay doon natin matatagpuan yung sinasabi ng Lord na kapahingahan, peace, eternal life. How it become hard to be a Christian? Kung yun ang ino-offer po ng Lord. Kung ang ino-offer po ng Lord ay rest.
kung ang ino-offer po ng Lord ay peace, kung ang ino-offer po ng Lord ay mercy, love, how it become Christianity is so hard to us. Maraming mga standard na ibinigay sa atin ng Panginoon to live a Christian life. Pero not to the point, mga kapatid, that we will gonna forget how to be merciful, how to be kind, how to be a sympathetic people, how to love your brethren, how to love those who are there, even, diba, mga taong walwal sa labas. Because our God is so merciful. God is showing mercy to those people. Mga Parisayong ito. God's still showing. Diba? Kung nalalaman nyo nga, nandito yung mas dakila kaysa sa templo. Higit na dakila. And that was God. That was Jesus Christ, mga kapatid. We are still alive, mga kapatid, because of the mercy and grace ng ating pong Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, because of the mercy ng ating Panginoon, mga kapatid, even, diba, we are adulterer, we are killer, kasi sa isip pa lang pumapatay ka na, diba? We are a liar, a cheater, diba? Gossiper, tayo ay mga magnanakaw, tayo ay mga unresponsive Christian sometimes. Tayo ay mga fault finder Christians. Tayo ay doubtful sa maraming pagkakataon. Tayo ay mga prideful in many ways sa ating mga buhay. But the mercy of God is offering us, di ba? Ang higit na pinakadakila sa lahat is offering us this mercy na po pwede tayong lumapit sa Kanya. Kasi kung susundin natin yung batas, kung titignan natin na pag-aralan na natin yung mga batas, kung magiging adulterer ka, patay agad eh. Patay agad. Diba? Magnanakaw, patay agad. Sinungaling, patay agad. Patay agad, kapatid, diba? Kung susundin natin yung mga kautusan ni Moises. But the mercy of God is offering. Diba? Ino-offer niya yung kanyang mercy, pinapakita niya yung mercy. Just to come to this God. Diba? Kasi ang ino-offer niya is eternal life. Ang ino-offer niya ay rest. Ang ino-offer niya ay peace. Ang ino-offer niya ay pag-ibig, mga kapatid. Na kahit na ganito tayo ka-pride sa atin pong mga buhay, ganito tayo ka-hard-headed in many ways ng atin pong mga buhay, God is still offering the heart of God. How merciful He is. Mga kapatid, God is so merciful to the point na i-give up niya ang ating Panginoong Jesucristo, kanyang anak. Just for you and me, the whole world. Just for a sinner like you and me. Just for a hard-headed person like you and me. In-offer niya yung kanyang, give up niya ang ating Panginoong Jesucristo na tinalikuran niya yun, ha? Tinalikuran niya ang kaisa-isa niyang anak. Just to show how merciful He is sa iyo at sa akin. At this is the heart of God. Kung titignan natin, mga kapatid, na maraming nakapagbibigay ng kabigatan, diba, sa mga kapanahunan nila. Sa mga kapanahunan nila. Maraming mabibigat na sinasabi ang mga Pariseyo. Pero ang sabi ng Lord, di ba, magaan ang kanyang pamatok. Diba? Ang kanyang pamatok is easy. And His burden is light. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. At sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. God, Jesus Christ, is the God of rest. Mga kapatid, He is the God of rest. Na hindi ibig sabihin, sometimes, di ba, may mga ibang Kristiyano na magiging license nila ito na hindi na ako makikipag-fellowship. Kasi,
mas mahalaga yung buhay, di ba, ng aking employer. Mas mahalaga yung buhay. Di ba, kahit naman anong gawin mo, di ba, hindi naman kasi yung mga iba, hindi naman yun dadalhin, kahit dadalhin yun sa ospital, kapatid, wala ka din magagawa. Kasi, sila, may kukuhang ambulansya, dadalhin sa ospital, nandun ka lang din naman, di ba? Kayo ba yung magre-revive sa mga alaga ninyo, alaga natin? Hindi naman, di ba? Hindi naman. Sabi ng Lord, sa pag-aaral natin kung buhay, pag-uusapan, halimbawa, nakikita mo, kailangan ka, you can't help because mas mahalaga, ganun kahalaga sa Lord ang buhay. Pero kung ang nire-reason out natin, mga kapatid, na hindi po umattend, ay yung dahil lang gusto mo wag umattend. It's not an excuse. Pero kung buhay, sabi dito, pagkaalis ni Jesus, isang example pa sa araw ng pamamahinga, pagkaalis ni Jesus sa puok na iyon, pumasok siya sa sinagoga, may isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus, naayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? Naayon ba yun sa kautusan? Sumagot naman si Jesus, kung kayo may tupang nahulog sa balon, sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. If it in need, diba, mga kapatid, sa araw ng pamamahinga, mas higit na mahalaga yung pag-respond doon sa, sabi nga ng Panginoon, mas higit na mahalaga yung tao kaysa yung tupa. Diba? Hindi nyo ba iaahon na mulmulagatam latan, Ilocano, diba? Tutunganga ka na lang doon, diba, na hindi mo iaahon. Mas higit pa yung tao kaysa yung tupa na nahulog sa balon. Higit na mahalaga ang isang tao kaysa sa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan, si Jesus ang nagsabi nito, mga kapatid, kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Be sure, mga kapatid, na yung ipagpapalit natin sa araw ng pamamahinga ay mabuti. Paggawa ng mabuti. Paggawa ng kabutihan. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay, at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Kaya't umalis ang mga Pariseyong naroroon at nag-usap-usap kung papaano nila maipapapatay si Jesus. The God who is showing them mercy, the God who just wanted them to be enlightened, diba? For the heart of God, yung heart ng Panginoon po sa kanila, nagpa-plot sila ng kanyang kamatayan. Pinaplat nila yung kamatayan ng ating Panginoon. Even, di ba, ginagamit nila yung mga kautusan na kanila pong sinasabi just to para lang mapatalsik itong ating Panginoon Kristo, para lang hindi matuloy yung mission po ng ating Panginoon. But always, all the time, mga kapatid, ng ating pong mga pinapag-aralan, ng ating pong patungkol po sa ministry ng ating Panginoon, Jesus Christ is always showing to us how God is really is. How God give importance sa buhay ng isang tao. On how God is very care sa isang buhay, mga kapatid. Kung gaano niya iniibig ang buhay, ang life, mga kapatid. Kaya niya, di ba, na iset aside yung mga bagay, di ba, na minsan hindi natin magets. Hindi natin magets kung bakit ba in-offer ng Ama ang kanyang anak? Bakit hindi na lang niya pinatay lahat, nag-create na lang? Kung pwede naman yun eh. But you know what, mga kapatid? God loves life. That is why. Iniibig ng Diyos ang buhay. Iniibig niya ang buhay, may buhay ka, may buhay ako. Iniibig yun ng Panginoon. Iniibig tayo ng Panginoon.
alam nyo, ang higit lang na nais po ng Lord, mga kapatid, na sa kanyang merciful heart, in-offer niya ang ating Panginoong Kristo, tinalikuran niya ang kanyang anak just to offer for the sake of you and me. Ang nais lang ng Lord is an obedient heart, without a pride. An obedient heart na talagang totoong maglingkod po sa Panginoon. An obedient heart na susunod, di ba? Sa yapak ng ating pong Panginoon. Maraming mga bagay, kaya ng ating sinasabi, maraming mga nakapagpapabigat ng ating mga balikat. Mabigat yung ating mga balikat, di ba? Maraming nakapagbibigay ng worries. Dahil ang mundong ito, punong-puno ng worry. Ang mundo pong ito, mga kapatid, ay punong-puno ng kung ano-anong mga bagay na magbibigay sa atin ng pangamba sa kinabukasan. Ang mundong ito ay madaming ino-offer, diba? Na minsan hindi natin kayang, ano ba yung kasabihan, pasan ang mundo. Pasan ang mundo, pasan natin ang mundo. Na minsan, kagaya ni John, sometimes we undergo doon sa doubt. May mga space sa ating heart na nagda-doubt. May mga space sa ating heart that nawi-weak yung ating faith. May sometimes, dahil sa ating mga pride, minsan, diba? Sineset aside natin yung pagkikipagniig sa Panginoon. Kasi mas mataas yung pride kaysa sa Panginoon. Pero kung mas mataas ang Panginoon, mga kapatid, kaysa yung ating pride, God will overcome that pride that we have. At as we close this one, mga kapatid, sabi mo sa Hebrew chapter 4, sabi niya, kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong iyon. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila kinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito, kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inanyayahan pa rin pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal. Tulad
ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang ang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo ay magsusulit ng ating mga sarili. Let us pray. Thank you, God, for your word tonight. Thank you, Father, that you show us, Panginoon, how merciful you are, Panginoon. Even though, Panginoon, may mga bagay na nagda-doubt kami, may mga pagkakataon that we are so very prideful sa inyo pong harapan. But thank you so much, O God, that your word, Panginoon, showed us, O God, how merciful you are, O God, that you are preparing a place of rest to those who really endure, Panginoon, na maglingkod sa inyo ng tapat at tunay, Panginoon, na susunod sa inyo po mga ninanais. Lord, you just want an obedient heart, O God. That's why we are humbling our heart tonight, O God. You know, the heart, Panginoon, ng bawat isa po sa amin, Panginoon. You know, the hardship na pinagdadaanan ng bawat isa po sa amin. You know the struggle, Panginoon, ng bawat isa po sa amin sa gawin ito. Kaya nga, Ama, kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay lumalapit ng may pagpapakumbaba, Panginoon, sa gabing ito. May you teach us, Lord, sa mga dapat namin pong gawin. Patawad, Ama, sa mga panahon na hindi po kami naging merciful sa aming mga kapatid. Patawad, Ama, sa mga panahon na hindi kami nagbigay ng sympathy. Hindi kami nagbigay ng concern. Hindi kami nagbigay, Panginoon, ng mga bagay na dapat naming ibigay, Panginoon. Hindi namin ipinakita, O God, yung pagiging Diyos mo sa mga taong nakakausap namin. Kaya nga, Ama, salamat sa inyo pong paalala na patuloy po kami, Panginoon, na tatayo bilang mga mananampalataya na punong-puno ng pag-ibig na galing sa inyo. Punong-puno, Panginoon, ng merciful heart na galing po sa inyo. Because you showed us on how to be, Panginoon. Kaya nga, Ama, ang mga salita mo nawa ay maiukit sa amin pong mga puso, sa amin pong mga isipan, upang sa ganon, Panginoon, whatever the situation we have, we are rest assured, Panginoon, na magiging kabahagi kami, Panginoon, ng aming Panginoong Hesukristo sa inyong pong kaharian. Maraming salamat, Ama. Bless your word. Bless my brother and tonight in Jesus' name. Amen. Panginoon, sa kanya po blessing sa atin sa gabi ito. At ang mga anak ng Diyos ay may kapahingahan po tayo, mga kapatid. Huwag nating papagurin ang ating mga sarili sa hindi naman kalooban ng Diyos. Dahil inalis na tayo doon, no? So, kung tayo po ay ni-liberate ng God mula sa ating mga kasalanan, huwag na natin ilagay ang sarili natin na magkasala pa at parusahan ang ating sarili sa mga yung bunga ng ating pong kasalanan. At dito nga sa binasa ng ating kapatid sa Hebrews chapter, meron po tayong ngayong gabi, prayer meeting. Dito po sa Hebrews chapter 12, chapter 4, verse Hebrews chapter 12, verse 13. Sabi dito, nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes, and He is the one to whom we are accountable. So
yung verse na to, kung titingnan po natin parang warning sa atin, but it is also a gift for us, mga kapatid, to be reminded na anuman ang concern mo, anuman ang pinagdadaanan mo, ito man po ay hindi alam ng iba, no, na marami kang problema, na patong-patong ang iyong mga problema, na hindi mo na lang kinukwento sa iba dahil gusto mong yung parang nahihiya kang i-share sa iba yung pinagdadaanan mong hirap kasi bakit na parang ikaw na lang lagi sa tingin mo. Pero mga kapatid, nakakatuwang isipin na ang lahat ay exposed sa harapan ng Panginoon at alam niya kung paano niya tayo tutulungan. Hindi lamang po siya nakakaalam ng kagaya ng minsan yung mga ibang nakikialam sa mga buhay natin. Gustong alamin ang tungkol sa atin, pero hindi po tayo kayang tulungan. Ang ating pong Diyos ay mabuting Diyos. Kagaya ng ating pong narinig ngayong gabi. Binigyan po niya tayo ng buhay. Binigyan po niya tayo ng kaligtasan upang hindi na po tayo mahirapang magpagal para tayo ay maligtas. No? So sa gabi ito sa ating mananalangin, dala-dala po natin yung confidence na nanggagaling po sa Panginoon na we can really approach the throne of God. Nilinis po tayo ng Diyos. Whatever we have done in the past, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas, isinuko po natin ang ating buhay, humingi po tayo ng tawad. At dahil doon, tinanggap po tayo ng Diyos. Nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, winelcome po tayo sa pamilya ng Panginoon. So as we pray, as we approach our God, remember na hindi yun dahil ikaw ay perfect, kundi dahil pinili ka ng perfect na God, and He has given you that grace and mercy and love para makalapit sa Kanya.
Salamat Panginoon sa gabi po ito. Salamat sa pagtatapos ng corporate prayer, O God. Lord, you heard us, O God. At ang mga ito, Panginoon, ay aming ini-entrust. We put our trust in you, O God. Maybe your answer, Panginoon, ito po sana ay mag-glorify ang inyong pong pangalan, Panginoon. There's no other reason, Panginoon, sa mga bagay po na amin pong pinalangin, O God, kundi itaas po ang pangalan ninyo. At sa lahat po, Panginoon, ng amin po mga pinanalangin sa gabi ito, Panginoon, ay maraming salamat at ito po ay pinatunggan ninyo. Kayo po ang sumama sa amin, Panginoon, as you answer, Panginoon, yung mga panalangin ito. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. In Jesus' name. Amen.